Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Isa sa pinakamainit na paksa ngayon sa larangan ng pambansang seguridad ay ang pagdating at pag-deploy ng mga BrahMos supersonic cruise missiles ng Pilipinas, ang kauna-unahang ganitong uri ng sandata sa buong Southeast Asia. Maraming nagtatanong, kumpleto na kaya ito? Operasyonal na ba talaga? At higit sa lahat, ano ang magiging papel nito sa ating depensa laban sa mga banta sa West Philippine Sea? Upang masagot ang mga katanungang ito, balikan natin kung saan nagsimula ang lahat. Noong Enero taong 2022, nilagdaan ng Department of National Defense, DND, ang kontrata sa halagang $375 milyong kasama ang India's BrahMos Aerospace para sa pagbili ng 3 shore-based anti-ship missile battery. Ang sistemang ito ay binubuo ng mga mobile launchers, command and control vehicles, at mga missiles na may saklaw na higit 270 kilometro at may bilis na 3 beses sa bilis ng tunog o Mach 3. Ibig sabihin, kapag pinakawalan ng isang BrahMos, halos imposibleng saluhin o harangin ito ng kahit anong barko o eroplano. Dumating ang unang batch ng BrahMos missiles noong Abril taong 2024, matapos ang halos 2 taon ng paghahanda, pagsasanay, at logistics coordination sa pagitan ng Pilipinas at India. Sa panahong yun, ginanap sa isang pribadong pasilidad sa Luzon ang formal na turnover ceremony na dinaluhan ng mga opisyal mula sa Philippine Marine Corps, PMC, at sa Embassy of India. Ayon sa ulat ng Army Recognition at Philippine News Agency, ito ang unang pagkakataon na ang Pilipinas ay tumanggap ng isang high-end missile system na may ganitong antas ng teknolohiya. Isang malaking hakbang patungo sa tinatawag na credible deterrent capability ng bansa. Pagdating naman ng Abril taong 2025, naiulat ng New Indian Express at Philippine Tribune na ang ikalawang batch ng BrahMos system ay naipadala na at inaasahang isusunod sa deployment ng unang battery. Ang DND ay nagpahayag na sila ay nasa proseso ng pagpili ng mga estratehikong lugar kung saan ilalagay ang mga sistemang ito, mga lokasyon na may direktang linya ng depensa patungo sa West Philippine Sea at sa mga pangunahing sea lanes ng bansa. Noong Nobyembre taong 2025, isang makasaysayang sandali ang naganap nang ipinakita ng Philippine Marine Corps sa publiko ang BrahMos missile system sa kauna-unahang pagkakataon. Sa pagdiriwang ng ika-75 anibersaryo ng PMC, lumabas sa parada ang mga launcher, command vehicles, at iba pang bahagi ng sistema, isang malinaw na patunay na ito ay hindi na basta proyekto sa papel, kundi isang aktwal na sandata na handa ng gamitin. Ayon sa Naval News at GMA News Online, ang pagpapakitang iyon ay simbolo ng pagtupad ng Pilipinas sa layunin nitong magkaroon ng makabagong coastal defense system na kayang tumugon sa anumang banta sa karagatang sakop ng bansa. Ngunit para sagutin ng direkta ang tanong, kumpleto na ba ang BrahMos missiles ng Pilipinas? Sa kasalukuyan, 2 battery na ang naihatid sa bansa at ang una ay operasyonal na. Ang ikatlo ay inaasahang susunod bago matapos ang 2026. Bukod pa rito, ayon sa Army Recognition, may patuloy na negosasyon ang Pilipinas at India para sa karagdagang 10 BrahMos battery, na kung maaprubahan ay magbibigay ng mas malawak na saklaw sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Ibig sabihin, sa mga darating na taon, posibleng magkaroon ang Pilipinas ng nationwide network ng supersonic coastal defense system, isang bagay na dati ay tila imposible. Gayunpaman, hindi madali ang implementasyon nito. Ayon sa DND at mga ulat ng Philippine Tribune, isa sa mga hamon ay ang logistics at storage ng mga missile, pati na rin ang pagsasanay ng mga tauhan. Hindi kasi sapat na magkaroon lang ng missile, kinakailangan din ng mga trained operators, maintenance personnel,
at advanced radar systems para matukoy ang target at mapalipad ng tama ang mga ito. Kaya naman, kasabay ng pagdating ng BrahMos ay ang patuloy na pagpapadala ng mga Marines at technical crew sa India para sa training and capability development. Isa pang mahalagang punto ay ang strategic value ng BrahMos system. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., ito ay bahagi ng mas malaking estratehiya ng pamahalaan na tinatawag na Comprehensive Archipelagic Defense Concept, CADC, isang plano upang tiyakin na bawat bahagi ng kapuluan ay may kakayahang ipagtanggol ang sarili laban sa anumang pananakop o panghihimasok. Ang BrahMos, dahil sa bilis at saklaw nito, ay nagsisilbing first layer of deterrence, isang sandata na kayang pigilan ng anumang barko ng kalaban bago pa ito makalapit sa ating mga baybayin. Sa harap ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, malinaw na ang pagkakaroon ng BrahMos ay hindi lamang simbolo ng modernisasyon, kundi isang mensaheng diplomatiko at militar na seryoso ang Pilipinas sa pagtatanggol ng soberanya nito. Habang patuloy na lumalakas ang presensya ng ibang bansa sa ating teritoryo, ipinapakita ng BrahMos system na handa ang bansa na lumaban kung kinakailangan, at higit sa lahat, ay nagkakaroon ng credible defense posture na kayang magbigay ng tunay na pagrespeto sa karagatang sakop natin. Sa kabuuan, masasabi nating ang Pilipinas ay nasa gitna ng mahalagang yugto ng modernisasyon. Ang BrahMos Missile Project ay hindi pa ganap na buo, ngunit ito ay isang matibay na pundasyon ng bagong antas ng kakayahang militar. Habang inaasahan pa natin ang kabuuang delivery at deployment ng 3 battery, at ang posibleng pagdagdag ng 9, makatitiyak tayong ang bansa ay nasa tamang direksyon, mula sa pagiging depensibong mabagal, tungo sa pagiging proactive maritime power. Kaya kung tatanungin muli, kumpleto na ba ang BrahMos missiles ng Pilipinas? Ang sagot ay hindi pa, ngunit handa na, at patuloy na lumalakas. Sa bawat buwan na lumilipas, unti-unti nating nakikita ang bunga ng mahabang taon ng modernisasyon, at sa mga darating pang taon, maaaring ito na ang maging sandatang magbabago sa balanse ng kapangyarihan sa ating rehiyon.